Dumating na nga guys sa ating iPhone 16 Pro Max at ngayon totoong 1TB at fully paid na ito. Binibiro-biro ko lang kasi kayo dati pero tinry ko muna siya from 256, 512 at ngayon as a content creator 1TB talaga yung masasabi kong gamit na gamit. Kinukulang pa kasi lagi sa storage. Wow! Okay, sa ilaw namin, para siyang rose gold na may pagka-beige na pagka-white. Akala ko more on the brown side siya, pero ayan yung desert titanium na kulay. Ang ganda! Pagka may bagong iPhone, somehow no-brainer, kunin nyo yung exclusive na kulay para dun sa iPhone series na yon. Syempre, para halatang-halata na latest yung iPhone mo, diba? You can expect yan, ha? Sa aming mga content creator, ang iPhone ay actually an asset. Kasi gamit na gamit namin to sa mga videos namin, especially ako, kaya nga tumodo na ako ng 1TB kasi nasubukan ko na lahat from 256, 512 to 1TB at ito na yung masasabi ko na pinaka-kinakailangan ko. So ito yung iPhone 15 noon, mas malaki na iPhone 16 Pro Max. Yung iba masyado nalalakihan dito pero kailangan ko kasi ng longer battery life kaya ako nagpo-Pro Max edition palagi. Buksan natin. Ayun. Open agad. Ayan yung maganda sa kanya. Pwede mo nang i-connect. Ngayon, scan mo lang. Itong lumang iPhone mo, malilipat na lahat ng laman nito dito sa bagong iPhone mo. Kaya ako, tumodo na ako na 1TB para yung mga dati ko pang mga pictures ay manatili pa rin. Wala na siyang charging brick, SIM ejector, cable. Type-C na nga pala. Type-C to Type-C na siya. So, we can expect faster charging. Yan, set up natin yung Face ID. Ito yung pinakabagong feature niya, yung tinatawag na camera control. No, may extra button na siya ngayon na hahawakan mo lang siya. So, touch control siya. Well, actually, medyo kailangan doon ng konting press. Para kapag magpipicture ka, let's say, i-zoom mo, dito mo na lang siya kukontrolin sa may bandang gilid. Bumili ako ng case. Meron na din siya space dito para ma-switch natin. Yung ibang pangit kasi wala yung mismong protector dito. Bukod sa transparent lang siya. Tsaka MagSafe ready na rin para syempre magamit natin yung feature niya na wireless charging. Lagay ko na agad sa case. Siyempre, mahal yan eh. Maano eh, malaglagi. iOS 8.2 na ngayon. Update natin. Ilan pa rin pala sa feature nito na nagagamit ko as a content creator. Yung mga maliliit na upgrade kagaya na mas better sa low light condition kapag nagvi-video or nagpi-picture. Lalong-lalo na yung times 1 niya. At maging yung 0.5 ay pwede na nga daw sumagad ng 48 megapixel. Yung mga ganong feature bilang content creator, gamit na gamit namin yan. Kahit slight difference lang. Especially yung partner ko, nag-vlog siya ng mga staycation. Sometimes ginaabot kami ng gabi o kaya naman let's say may fireworks or kung anumang place na pupuntahan namin nakakailanganin talaga ng good performance sa low light condition ay gamit na gamit namin yung slight difference. At kada upgrade ko ng iPhone every year from 13, 14, 15 kahit ano pa sabihin ng iba nagre-review na hindi nga daw nila napapansin yung mga difference, me as a content creator kailangan nyo isaalang-alang na iba yung needs namin at ako ay nakikita ko yung mga slight differences na yon. Tsaka isa pa sa gamit na gamit ko Nedises, yung tinatawag nila na audio mix. Kasi dito sa iPhone talaga, yung nakasama ko nga yung mga ibang vlogger na talaga ang style nila ng vlogging, ginaganyan-ganyan lang iPhone nila. Palagi kami nakasetup ng wireless mic, pero kapag wala kang time mag-setup, yung iPhone ang isa sa nag-o-offer talaga ng superb na quality pagdating sa audio. Minsan nga yung iba kapag nag-i-interview, di ba? Yung mismong iPhone lang nila yung nilalapit nila doon sa ini-interview nila. Kasi napakaganda din talaga ng quality. Kapag mag-voice over ka, now you be surprised at the info you get is by letting them talk. Once na bago at maganda yung quality ng iPhone mo, kasi hindi pa nababasa kasi nagkaroon din ako ng problema at some point nung palagi kong dinadala sa mga basang lugar yung iPhone ko, which is dahil nga waterproof siya, medyo naabuso. Kaya yung kadalasan nagiging problema ko ay umapangit yung may quality ng iPhone kapag natutuyuan. Minsan hindi mag-charge bigla yung iPhone mo kasi nga nabasa. So kahit na waterproof siya, meron ka lang peace of mind siguro pag pumunta ka sa dagat, let's say nasa bangka ka tapos video ka, pero yung total ilulublob mo, I still recommend to use yung mga waterproof na case. Yung audio quality, yung pinaka-iingatan ninyo, yung microphone niya. At saka yung pinaka-charging input niya dito sa ilalim. So, if you're someone na planning to be in the content creation world, iPhone yung isa sa mga best talaga na quality kapag in-upload mo ay compatible talaga sa mga social media. Kahit na sabihin nila na mas okay yung mga Android na specifications ngayon, para sa amin na content creator ay no-brainer yung iPhone na gamitin. Ako,
na pag nagtatry na din ako, Android user ako before. Sobrang tagal na panahon bago nila ako na-convince na mag-iPhone. So, bilang content creator, ito talaga yung most compatible sa amin. Pero kung hindi naman kayo content creator, I totally agree. You can use Android, you can use whatever phone na compatible para sa inyo. Depende sa gamit ninyo. Pero for me, camera quality, audio quality, at saka yung sobrang dali at compatibility niya sa mga social media application ngayon, yun yung pinaka nagustuhan ko sa iPhone. Kaya ngayon, na-reach ko na yung end na tumodo na ako to 1 terabyte talaga. Kasi dati nagbibiro-biro lang ako eh. Nilalagay ko sa mga bulsa ng mga motor. Kasi sabi ko, 1 terabyte fully paid. Konting pampasaya. Pero ngayon, totoo na to. Nakapag-decide na ako na 1 terabyte na talaga. Kung masipag ka naman, let's say, tight yung budget mo, pwede ka naman mag-stick sa 256 gig, lalo na kung hindi pa naman gano'ng kadami yung mga vlogs mo. Or kahit madami, basta masipag ka lang na maglinis, delete mo na agad after mong i-edit or after ng video. Tapos yung 500 naman, ganun din. Napansin ko, mas okay siya. Mas di na ako delete ng delete dito. Pero at the same time, may mga chances pa rin na hindi ko maitodo ng gusto ko 4K yung pinaka-vlog ko. 1080p ko na para mas makatipid sa phone storage. Kaya, no-brainer. 1 terabyte talaga kung content creator ka. And also, if you're planning to use your iPhone for a long time, tapos content creator ka pa, let's say 2 years, 3 years, or even 5 years mong gagamitin yung iPhone mo, I highly recommend na go to 1 terabyte. Magkakatalo ka na lang kung anong kulay yung pipiliin mo. Mga titanium colors, may black, may white, natural titanium, which is halos parehas siguro nitong iPhone 15. May somehow differences din. Pero ang ganda na kasi net natural titanium eh. Yung iba ay nag-stick dun sa white para medyo maiba naman. Pero ako talaga no-brainer. Ang gusto ko talaga kapag may bagong iPhone is kung ano yung specific na colorway. Iba kasi yan eh. 13 Sierra Blue, 14 yung purple, 15 natural titanium, and then tong 14 yung desert titanium. Nagustuhan ko naman siya kasi para siyang rose gold. Yan yung binili kong case. Pinaka-cover para maprotektahan. Pero kung mag-video ako, bubuksan ko talaga yan. Kasi mas maganda pa rito. Matibay na yan. Hindi yan gasgasin. You don't need talaga na maglagay pa ng lens protector dahil sobrang tibay na to. Pag nakita niyo yung mga stress test dito, kung paano nila maguhitan yan, kailangan na sobrang talim na blade or sharp object bago mo magasgasan yan. Yung mga simpleng mga galaw lang natin at activities, hindi yan kayang gasgasan. So, matibay na yan. Yun nga lang, dahil titanium na siya, mas matibay yung 14, which is still metal pa rin yun eh. So, titanium, ingatan ninyo na mahulog, lalong-lalo na kung wala kayong protective case na medyo makakapal kasi mas prone siya na masira. Magkano nga ba ito? I think nag-start siya, nag-inquire ako online, 120,000 or maybe mas mahal pa sa mga Apple Store or let's say mga authorized dealer nila na Beyond the Box at saka Power Max. Siguro mas mahal pa doon. Pero kung bumibili ako kay Mike Chu, shout out. Kasi 3 consecutive iPhones na to, pangatlo ko na to sa kanya. Legit yung iPhone niya. NTC variant nga pala to. Alam ko yung mga tinitinda dun sa ibang iPhone store ay authorized dealership is mga Hong Kong variant or NTC variant. Ang tanging pinagkaiba lang naman noon, yung Hong Kong variant ay dual SIM siya na physical SIM. Itong NTC naman ay dual SIM pa rin. Pero eSIM yung pangalawang SIM niya. Tapos yung physical SIM niya ay isa lang. Ako nagamit ko na siya kahit nung pumunta ako ng Hong Kong. Isang SIM lang naman talaga kailangan ko. Maliban na lang siguro kung may business ka, you want na meron kang dalawang access. Let's say, kung walang signal lang Globe, dapat may signal lang Smart dun sa mga pumuntahan mo. Kailangan mo in case of emergency. Tsaka yung NTC, ito yung parang, alam ko, ina-accept pagdating sa mga legit na Apple Store kapag ka dito sa Pilipinas, i-accept nila. May gusto kang ipagawa sa iPhone mo. Does it matter? Actually, okay din sa akin yung Hong Kong variant. Mag-a-add lang sana ako ng 1,000. So, nabili ko to ngayon ng 103,000 na lang. Nag-inquire ako last month, 110,000 siya. And for sure, by January, may mabibili na kayo ng below 100,000 nito. Let's say mga 98,000, may mabibili na kayo. So, you can wait a little bit more. Pero kasi nabili ko lang siya sa Christmas season para isang bilihan na lang. Wala na tayong masyadong malaking gasto sana. Last na big purchase ngayong 2024. By next year, 2025, ibang goals naman, ibang big purchases naman yung i-accomplish natin. Pero for me as a content creator, no-brainer talaga kapag ka iPhone. So, yun lang naman masasabi ko. Personal experience lang din naman. I did not go too far at shadow specific sa mga specs kasi hindi ko na rin siya totally research. Good photos, good videos, maganda sa low quality light at saka kapag nagva-vlog kami, ito na lang yung gamit namin anytime, anywhere. Lahat ng shots namin, maganda kasi naka-iPhone. Yun lang na decisions kung nagustuhan mo to. Don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pang maibang content na gusto nyo mapanood next vlog? Medyo outside the box to kasi tech review naman tayo ngayon. Hindi motorcycle, hindi car, kundi tech. Lahat kaya natin. So, yun lang. And this is Adriano. See you in the next one.